Mula 1,900 at 40 hanggang 1,900 at 45 ninakaw ng mga Nazi ang mahigit 100,000 painting at eskultura mula sa mga Hudyo sa Pransya. 60,000 ang nabawi, 45,000 dito ay naibalik sa mga orihinal na may-ari o inapo, kaya 15,000 ang nanatili sa kontrol ng mga autoridad ng Pransya. Ngayon, unang beses na may gallery ang Musée d'Orsay sa Paris para sa mga naulilang likhang sining. Kinailangan ng Pransya na bayaran ang gastos ng pananakop. Kinailangan ng Pransya na magbayad ng mga bayarin sa pananakop sa mga mananakop na Aleman na Nazi. Bilang kabayaran, idineklara na walang bisa lahat ng transaksyon matapos ang digmaan. Ito rin ang napapaliwanag kung bakit ang isang karaniwang mamimili na simpleng bumili lamang sa pamilihan ng sining at hindi bilang bahagi ng antisemitikong pangaagaw ng ari-arian ay kinakailangan ding isauli ang kanilang mga likhang sining sa Pransya. Kinakailangan di isauli ang kanyang mga likhang sining sa Pransya. Karamihan sa 15,000 ay hindi matukoy. Sa mga natukoy, 2,300 ay nasa National Museums Recovery, isang organisasyong Pranses na namamahala sa mga ninakaw na artipakto noong digmaan. May higit 200 piraso ang Musée d'Orsay, 13 dito ang nakadisplay. Bawat likhang sining ay may kwento kung paano ito napunta sa mga Nazi. At kaya hanggat mayroon tayo. Ang panting na ito ay may makabuluhang kasaysayan dahil pag-aari ito ni Fernand Oche, isang kolektor na Hudyo na ipinatapon at pinatay sa mga kampong pamatayan noong digmaan. Kaya dito mismo, May kahilingan tayo sa pagbabalik mula sa mga tagapagmana ni Ginoong Oche at patuloy ang pagsasaliksik. Meron tayong mga bahagi ng kasaysayan, Meron tayong impormasyong pangkasaysayan tungkol sa lahat ng obrang ito. pero wala tayong buong pasaysayan. Kung meron man, sana natapos na ito. Halimbawa, Alam natin na si Madame Dudet ang may-ari ng larawan niya na gawa ni Renoir hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1940 kung hindi ako nagkakamali, pagkatapos ay malamang napunta ito sa kanyang anak na lalaki. Pero hindi tayo sigurado. Pagkatapos, nakita natin na ibenta ito. Binili ito ng isang Aleman na negosyante at dinala sa Alemanya. Kaya may punto na nagpalit ito ng may-ari. At hindi talaga natin alam ang kasaysayan nito sa mga sandaling iyon. Upang matukoy kung may iligal na pag-agaw. Madalas magnakaw ng likhang sining noong panahon ng Nazi. Malaking interes si Adolf Hitler sa sining at may plano siya para sa mga ninakaw niyang obra. Siyempre nandiyan si Hitler na may proyekto na magtayo ng pinakamalaking museo sa mundo sa Linz, lungsod kung saan siya lumaki sa Austria. bukod pa rito, si Hermann Göring ay 21 beses bumisita sa Paris noong okupasyon para kunin ang mga ninakaw na likhang sining mula sa mga kolektor na Hudyo. Malaki ang pagnanis hindi lang sa mga ari-arian ng mga Hudyo, kundi pati sa pagkuha ng mga obra para mapalawak ang mga koleksyon ng iba't ibang museo sa Alemanya o Austria. Koleksyon ng iba't ibang museo sa Alemanya o Austria. Pagkatapos ng digmaan, nagkaroon ng malaking operasyon gaya sa pelikula ni George Clooney. The Monuments Men. Libu-libong sining ang maaring mabawi, ngunit marami ang hindi na-claim dahil sa tabu sa pakikilahok ng mga Pranses sa ikalawang digmaang pandigdig. Habang lumilipas ang panahon at kinilala ni Jacques Chirac noong 1977 ang responsibilidad ng Pransya sa kasaysayan, nadagdagan ang pagsisikap na hanapin ang tunay na may-ari ng mga painting. Noong nakaraang buwan, inilunsad ng museo ang unang research unit para matunton ang mga karapat-dapat na tagapagmana ng mga naiwang likhang sining, bawat file isa-isa. Sa buhay niya, ipininta niya ang kwento ng iba't ibang tao at kultura. Mga etnisidad, mga uri ng lipunan, ngunit hindi kailanman ang sarili niyang kwento. Pero noong nasa unang bahagi siya ng 30 anyos, dumating sa Israel si Abraham Vossi, isang Australianong artista, at nagbago ang lahat. Classical na sinanay bilang oil painter at nakabase sa Tel Aviv, ang mga gawa ni Abraham ay tumatalakay sa pagkakakilanlang Hudyo, alaala at modernong buhay sa Israel. Sumama siya sa studio para ikwento ang kanyang paglalakbay. Abraham, salamat sa pagsama at maligayang pagdating. Masaya kaming nandito ka. Ikwento mo naman ng kaunti ang tungkol sa paglaki mo sa Australia hanggang sa pagdating mo rito. Siyempre, oo, ibig sabihin, lumaki ako sa Melbourne na isang lungsod na maraming Hudyo pagdating sa diaspora. Pero lumaki talaga ako sa labas ng komunidad ng mga Hudyo. Lumaki akong alam kong Hudyo ako, pero hindi ko talaga alam o konektado sa kung ano ang ibig sabihin nito, lalo na sa Israel. Alam ko may Israel, pero wala akong alam tungkol dito. At ako, dahil ang sinabi mo, ako ay nagpipinta. Nagpipinta ako ng mga kwento ng ibang tao at talagang inuunawa kung sino sila at kung paano hinuhubog ng kanilang kultura ang pananaw nila sa mundo. At oo, talagang nakaka-interest ito. Kaya marami akong nakatrabaho ng mga Aboriginal na Australiano, mga Samoan, mga Maori, at iba pang mga katutubong tao.
At talagang nauunawaan at natututo mula sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng, kumbaga, maging bahagi ng isang kultura na nagmula talaga sa isang lugar. Doon ako nagsimulang maging interesado. Tulad ng lugar na ito, Israel, at kung paano ang kasaysayan natin dito ay konektado sa kung sino tayo bilang isang bayan. At kaya nga, ironic man, pero hindi ko pa nung kaya makakonekta sa pagiging Hudyo sa pamamagitan ng ibang mga Hudyo. Hiwalay pa ako noon, pero nang mas naunawaan ko ang ibang pananaw sa connection natin, na-excite ako. Dumating ako dito sa Israel sa unang pagkakataon noong 32 ako. Agad ako nagdesisyong mag-aliyah dahil sobrang exciting at energetic dito. Nag-aliyah din ako bago pa mag-7 Oktubre. Sige, gusto kong pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa konsepto ng pagiging kabilang at pagkakakilandan. Dahil bilang isang tao na galing din sa magkahalong kultura, medyo komplikado talaga ang konseptong ito. Paano nito naapektuhan ang iyong sining? Paano mo ipinapakita sa iyong likha ang konseptong ito at ang mga komplikasyong kaakibat nito? Oh, sa tingin ko maganda talaga ang tanong na yan. Sa tingin ko, isa sa mga magagandang bagay para sa akin bilang isang alagad ng sining ay parang ito ang paraan ko para tuklasin ang idea ng kung ano man ang nangyayari sa isipan at puso mo. Tama ba? Oo, naging interesante yon. Sa Australia, pakiramdam ko hindi ako kabilang dahil iba ako, Hudyo at Amerikano ang mga magulang ko. Kaya hindi ko talaga naramdaman na Australian ako. Pagdating ko dito, lahat bigla magsabi na Australian ka. Doon ko lang talaga naramdaman na Australian ako. Sa tingin ko ang maganda, sandali lang at kukuha ako ng isang painting. Sigurado akong may dala kang dalawang painting. Oo. Para dito, sana sandali, makikita mo ito. Sige. Heto na, ito. Ang ganda! Salamat. Ito yung isa na ginawa ko noong nakaraang taon at isang sinagoga sa Budapest ito. At sa tingin ko, ang itatanong ko sana, napuntahan ko na yon. Nakikilala ko siya. Tama. Oo. Salamat. At isa sa mga gusto ko tungkol dito, ibig kong sabihin, iniisip ko yung tungkol sa lahat ng mga kwento natin. Tama? Na tayo ay mga tao na nagmula sa isang lugar, pero meron tayong napakahabang kasaysayan ng diaspora. At bawat bahagi ng ating kasaysayan ay parang nabubuhay sa loob natin. At nabubuhay din sa mga lugar na tinitirhan natin. Ang mga sinagoga ay nagiging kapsula ng ating pagsubok na magkaugat sa iba't ibang lugar habang konektado pa rin tayo rito. Kaya kapag iniisip natin ang ating kasaysayan at ibinabalik ito sa Israel, nagiging paraan ito para pagdugtungin ang ating iba't ibang kwento. Sa tingin ko, dito sa Israel, sabay-sabay mang nararamdaman ang bigat ng iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo. Alam mo yon? Tama. Dahil lahat ng tao, alam mo yon, may karapatan, tama, parang nagsasapawan silang lahat. Tama. Ipakita mo pa ng kaunti kasi nakikita ko na ngayon at ipapakita mo yung nasa ibabaw na meron ka dito. Parang may halong European na estilo ito ng kaunti. Yung isa na yon, syempre, at itong susunod, kung pwede mong ipakita. Sige. So ito, kasal pala talaga ito. Malinaw na ito ang deck. Palagi ko lang nakakalimutan ng Hebrew na salita, pero ito yung may belo. At ito ay talaga sa Jerusalem, sa Jerusalem. At nung dumating ako dito pagkatapos ng ikapeto, nung nangyari ang ikapeto, talagang sinusubukan kong ipinta ang aking karanasan at ang pinagdadaanan naming lahat. Nagpipinta lang ako ng iba't ibang eksena. Naimbitahan pa ako sa kasal ng kaibigan ko. Dapat makansela ang kasal dahil sa digmaan, pero nagdesisyon silang ituloy pa rin ito. Alam mo, lumalaban na siya mula pa nung ikapito. Nasa kalagitnaan na ng Nobyembre noon. Sa tingin ko, mga 6 o 7 linggo na mula nung ikapito. Nagdesisyon silang ituloy ito. At dumating ako para ipinta. Siguro ito ang pinaka hindi malilimutang kasal, parang kalahati ng tao ay diretso galing base. Kahit yun pa lang ang unang pahinga nila mula nung ika-10. Dumiretso sila dito sa pinakamasayang bahagi ng buhay Hudyo. Ito yung chupa, di ba? At ako naman ay nandoon lang. Alam mo, iniisip ko lahat ng iba't ibang bahagi ng karanasan ng mga Hudyo. Medyo magandang ipinipinta ko. Maraming malulungkot na bagay sa karanasan ng mga Hudyo, sa kasamaang palad, pati na rin sa kasaysayan ng mga Hudyo, di ba? At marami pang iba. Komplikado talaga. Oo, nagsimula ako magpinta ng mga hupa. At ngayon, isa na ito sa mga ginagawa ko. Gusto ko ito dahil masaya siyang paraan ng pagpapahayag ng buhay. Hudyo. Sinusubukan mo bang ituon ang pansin sa kasiyahan at kasaysayan at ipakita ito sa iyong sining? Oo, natutuwa akong nandito ako.
Eksakto. Parang Parang ganito, tingnan mo, sinusubukan ko at alam mo, sinusubukan ko ipakita kung sino talaga ang magkasintahan. Sa tingin ko, maganda sa mga Hudyo at sa atin bilang lahi na may koneksyon at tradisyon na nag-uugnay sa lahat. Tama ba? At kaya, hindi lang ito tungkol sa kanya, tulad ng sa kanilang particular na kwento at sa pamilyang ito, kundi parang kinakatawan din ito tulad ng lahat ng mga kwento natin. Alam mo yan, sigurado sa tingin ko, wala nang mas nakakakalig pa sa isang tsupa. Ang ganda niyan, kapaki-pakinabang, Abraham. Salamat sa pagpunta at salamat din, Emma.